po idadalhin sa ating beloved order preacher, Andy Binias. Palakpakan nato itong pinakamamahal. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Pakinggan po natin ng mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon dahil dito po tayo pagpalain ng lubos sa ating mahal na Panginoon. God bless you, at beloved Brother Perry. Everybody say, praise the Lord. Taas yung kamay, manalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat. Dakilang magandang galubos sa amin sa gabi ito, na mapurihan, awitan, pasalamatan ka namin sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Lord, thank you so much for guiding us and bringing here safe into your church tonight, Lord. Salamat na ikaw nagpagsama sa amin umpisa hanggang ngayon. Damadaman namin yung presensya, Mala Panginoon. Thank you so much. Forgive us, Lord. Cleanse our heart and mind. And worthy and blessed before thy sight, my God, the first leading Fred the pastor, and with them sermon, limit with some I'm not anything without you, my God. Ikaw lamang karunong kalaman ko. Alisin mo lang ang ganong kaaway sa pangalan ni Jesus. Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Kabalik sa itong upuan, mga minamahal. First of all, the highest praise, glory and thanksgiving and majesty, only to our loving God and Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, was Almeida, and time prophet of our loving God, and as I remember and cherish the blessed memories and precious teaching, beloved stand Pastor Lina Kumon Almeida, and all beloved children, and I also my beloved wife, my family, my corporate church, to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer natin nanood sa buong daigdig. Magandang gabi po siya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Mamaya ito ay magtagal. Sa gabing ito, ang ating pag-aralan ay Why God chose you. Bakit pinili tayo ng ating mahal na Panginoon? Amen? Amen? So, maswerte tayo, bakit pinili tayo ng Diyos? Kindly, pakibasa sa John chapter 15, verse 16. Basahin natin. Praise the Lord. Sa aklat ng Juan, Kabanata 15, ang talata ay 16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. Amen. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Napakagandang bersikulo, sabi dito. Kahit hindi nyo ako pinili, sabi ng Diyos, kayo ay pinili ko. Amen. You did not chosen me, but I chose you. Amen ba? Kaya, ang pagpili sa atin, hindi basta-basta. Para ano? I have chosen you, you have not chosen me, but I have chosen you. Unordinyo, pinili tayo, inordinahan pa tayo ng ating mahal na Panginoon. That you should go, at tayo pa umalis, and bring forth fruits, upang sa ating pag-alis, sa ating pangalakaya, pagpatuloy, as we go serving the Lord, ay magdadala po tayo ng mga bunga. Amen? And that your fruits should remain, that whatsoever you shall ask of my Father in my name, He may give it to you. Upang ang ating pinili tayo, upang tayo magdala ng bunga, at ang ating bunga ay manatili. Hindi pala mawala ito, manatili. At kung ano man ang iyong ay hingiin sa akin, sa aking pangalan, sa Ama, sa aking pangalan, ito po'y ibibigay ko. Amen. Sino bang pinili ng Diyos? Tayo po'y pinili ng Panginoon. Swerte tayo sa lahat na swerte, pinagpala tayo, dahil kahit hindi tayo lang pili sa Diyos, ang Diyos mismo pumili sa atin. At hindi lamang basta pinili, kundi inordain tayo ng Panginoon. Ordained
being a child, sons of God. Sons and daughters of God. Iba naman yung mga pinili maging preachers, na mo naging ordained preachers. Pero lahat tayo na pinili ng Diyos, we are chosen by God and ordained by God to become His children. Amen. Hindi tayo basta-basta ng mga anak. Inordinahan tayo ng Diyos. Mga official tayo, hindi tayo basta-basta ng mga anak ng Diyos. Inordinahan tayo ng Panginoon. Upang ano? Upang magdala tayo ng maraming bunga. At ating bunga ay manatili sa atin. At kung ano man hingin natin sa Amahan, sa pangalan niya, lahat ay kanyang ibibigay. Amen ba? Sinong nabigyan na ng Diyos ng mga pagpapala? Halos lahat tayo dahil bakit? Pinili tayo ng Diyos at inordinahan tayo ng ating Panginoon. Ang salita ni to bring much fruits. Magdala ka ng maraming bunga. First of all, sa spiritual, ano ba yung bunga? Amen? Una, ang spiritual na bunga na dadalhin natin sa ating buhay, yung the 9 fruits of the Holy Spirit. Sa ito and you bring fruits. Pinili tayo ng Diyos, inordinahan tayo upang magdala ng mga bunga. Dua yun, pagsabing bunga. Spiritual na bunga, the same time, namumunga tayo ng mabuting gawa at mga kaluluwa. Amen. At ang ating bunga manatili. So dapat yung ating mga bunga dinala sa Diyos sa mga kaluluwa, ito po'y manatili sa Panginoon. Alagaan po natin yan. At of course, especially, yung bunga ng banal na Espiritu, ito po'y kailangan manatili sa puso natin. Pag walang itong the 9 fruits of the Spirit sa puso natin, hindi tayo matawag na Kristiyano. Isipin nyo, ilagay sa isipan nyo, we are chosen by God and we are ordained by God. Amen? Ordained, may basbas ka, may authority ka, may power ka, bilang anak ng Diyos. So bilang anak ng Diyos, tayo po'y binasbasal, inordinahan tayo, naging totoong anak ng Diyos. Hindi lamang anak-anakan, kundi totoo anak ng Diyos. Dapat yung mga bunga na yan manatili sa puso natin. Ipamumuhay po natin yung mga magandang bunga na yan. At mamunga pa po tayo ng marami at ilangan ang bunga natin manatili. Ang siyam na bunga, ang banal na Espiritu manatili sa puso natin at yung bunga natin dala na makaluluwa, manatili din dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. May kondisyon upang kung ano ang hingiin mo sa Amahan sa magitan ko, lahat ibibigay ko. So may mga dahilan minsan yung ating mga prayer hindi pa tinutugon ng Diyos. Baka mayroon pang pinapagawa ang Diyos sa ating buhay. Amen? Base kulang pang ating bunga o hindi pa tayo namumunga. Tahimik man? Ha? Base hindi pa nakumplitong bunga natin o wala pa tayo na bunga o baka hindi na natili ating bunga sa ating puso. Kaya mahirap ito. You did not choose me, but I chose you. Swerte natin. Bagamat hindi tayo pumili sa Diyos, ang Diyos nagpili sa atin, dalhin tayo sa totoong gawain. Amen? And ordain you that you should go and bring forth fruits. Sa ating tayo umalis, maghayo, at magdala ng maraming mga bunga. Sino po nagdala dito ng maraming bunga? Itaas yung kamay. Isa lang. Tagapatiran pa natin nga bisita, taga-Bohol. Marami ka tayong bunga, sis? O ngayon may dala ka? Maraming salamat sa Panginoon. Amen. Namunga tayo ng kaluluwa, namunga tayo ng magandang gawa sa harapan ng Diyos. Dapat sikapin natin nga itong siyam na bunga ng balang Espiritu, hindi ito alis sa puso natin. Amen?
Doon kami sa Tandag, may kapwa kami manggagawa. Lumapit sa akin mag-asawa. Kuya, magpa-counsel kami, matagal na to. Sabi ko, ano bang problema? Kasi yung brother, masyadong siluso. Delikado pa naman siya yung siluso ba? Yung kanyang beloved wife, siyempre natural man na, kaya sila ng kumbaga caretaker sa gawain. Pag may mapasok na mga preacher, praise the Lord, mga musta, na. Siyempre, ati, alis na kami, babay. Sa kanya, hindi maganda yun. Ang mga kita yung mga musta yung beloved niya sa mga preacher, mga brother, nagbabay-babay, sa kanya masama. Pero yung anak niya, dalawa na, malalaki na. Mga 15 years old na, 16 years old ha. Pero, ngayon pa siya nagkaroon ng gano'n problema sa buhay. Ngayon, sabi ng iyang beloved niya husband, aki lang hiningi kuya, isa lang. Di ba nakasulat sa Biblia? Yung magkasala sa anak ng Diyos, mapapatawad. Yung magkakasala sa balang espiritu, blasphemy against the Holy Spirit, it shall not be forgiven. Hindi daw mapatawad. So sabi niya, sige, para malaman natin kung sino nagsinungaling sa atin, kunin tayong Biblia, ipatong kamay mo, ipatong kamay ko dito, manalangin tayo, malaman natin sino na nagsisinungaling, wala ginawang masama kay parusahan ng Diyos. Grabe, hindi basta-basta. Sabi ng beloved niya, Kuya, napulan ako. Ganon palaging ginagawa niya. Ilang taon na kami nagsama, buhay pa rin ako. Balik-balik lang, balik-balik. Sabi ko, Brad, saan ka nakakuha ng yan ga style? Wala mang tinuro ni Mala Pastor yan. Yo, basta kuya, yun lang. Alam mo sa'yo, Brad, prangkahin kita kayo. Kung nagrespeto ka sa akin bilang Olympic, sinawag nyo para i-counsel kayo, ayusin kayo. Rumespeto, gumalang, sumunod kayo. Sabi ko, tingin ko sa iyo, Brad, wala kang bunga ng banal ng Espiritu. Namuti siya. Kung bakit? Una-unang bunga ng banal ng Espiritu, ano? Love. Wala kang love sa asawa mo. Pangalawa, wala kang peace of mind dahil puro ka lang silos. Pangatlo, wala kang joy, wala kang kasiyahan dahil puro masama ang iniisip mo sa asawa. Sunod, goodness, wala kang kabutihan pinapakita sa asawa mo. Yes po, tutuyan ko yan. Nagsama kami sa bahay, mabuti bang tao ay, magkape kayo. Ako, hindi kayo mag-aglas sa akin kung mapi ka. Wala kang kabutihan. Wala kang goodness. Sunod, wala kang kindness. Anong kindness? Kagandahang loob sa iyong asawa. Puro masama ang pinapakita mo. Wala kang goodness, wala kang kindness, wala kang meekness, wala kang pagpapasinsya. Galit na galit ka. Inis na inis ka. Sinabihan niya bang asawa niya, tignan mo kuya, sumuka ng dugo, kaya pinalo. Sabi ko, huwag ka mag-judge. Ilang Diyos lang nakaalam kung bakit siya ganon. Kung ibalik ko sa iyo, alam mo bakit yung asawa mo hindi ka? Kasi sa sobrang konsumisyon sa iyo, hindi ka marunong mag-asikaso ng asawa mo. Hindi dahil sabi mo nagkasala siya. Oh, saan yung pag-ibig mo, Brad? Wala kang pagtitiis. You have no long suffering. Wala nga faith. Hindi para na imasmasan siya. Sabi ko, ito na lang. Prangkahan. Dito. Magsabi kong totoo. Oh, Esther, gumagawa ka ba ng kalukuhan o wala? Sabihin mo. Sabi niya, Kuya, baka na Diyos wala kong ginagawa noon pa. Gabing iyak ng asawa niya. Sabi ko, Brad, narinig mo na sa bibig ng asawa mo, hindi siya nagsinungaling, siya sabi niya, wala siyang ginagawang masama noon pa hanggang ngayon. Mismo umiiyak siya. Ikaw pala, Brad, ang may gumagawa ng masama. Dahil masama yung isipan mo. Kung magsisi ka, magpasting ka, delikado yan. Makita yun ng kapatiran, kayo nang sa gawain dito, masira ang church. Sirain mo ang church, malaki ng gastos sa gawain dito. Ang gas ka! Sabi ko, alam mo, sabi niya, Kuya, sorry po, okay na ako, Kuya. Sweetheart, okay na. Tingnan mo.
Yung preaching ko pa naman noon, sabi ko, you must to know your enemy. Bago lang taga-preach, alamin mo sinong kaaway mo. Sabi ni Ephesians chapter 6 verse 11, 12, ang ating kaaway, hindi laman o dugo, hindi tao, hindi natin makikita, kundi espiritu ng demonyo sa iba-ibang lugar, hindi natin makita, umuudyok sa isipan mo. Ngayon pa lang tatapos preaching natin, hindi mo nang bantayan yung demonyo, umuudyok sa isipan mo. Gawan mo na masama isipan asawa mo, hindi mo kaaway asawa mo. Dahil sabi sa Biblia, we wrestle not flesh and blood, but against principalities, power of no darkness, and wickedness of this earth. Hindi mo kalaban yung asawa mo. Wala ka na nakikinig sa preaching. Alamin mo kung sinong kaaway mo. Di, parang nahiya ko. Kayo, magkamustahan ay kayo. Magsisi, pinagpray ko, Linias. Kasaw, di mo yung masamang isipan. Sister. Kung magyakap, dito masigit na, ganun lang silang dalawa. Ikaw, maglapit mo, ganunin ko pa yung mga ulo. Ikaw, lapit! Hindi. Pinayakap ko siya, di nagyakapan sila. Nang iyakan sila pareho, sabi ko yon, nagtagumpay ang ating Panginoon. Bumalik sa puso mo yung nine pros of the Holy Spirit hanggang pagtayo. Yakap-yakap na sila. Yung asawa niya, gabing iyak, kagulhol pa. Sabihin, totoo yung sinasabi ng asawa, wala siyang ginagawang masama. Kaya bantayan natin yung gawa ng kaaway, itong silos, makapatay. Kahit asawa mo, papatayin mo sa silos. Amen. Grabing demonyo. Kaya sabi ko sa preaching ko, mas maganda nang mag-asawa ka ng pangit para hindi ka magsilos. Kaso lang, yung asawa mo na magsilo sa'yo, kay pangit siya, pogi ka. Mas mayo, parehos lang ka mo mukha, pangit. Para way silusan. Eh kung pareho ka mo maganda, gwapo, pareho ka nagsisilusan dalawa. Amen. Amen. Kung wala naman dapat tayong pagsilusan, bakit? Lahat tayo pinili ng Diyos at tayo inorde ng ating Panginoon. Kayong bunga na yan manatili sa puso natin, bantayan natin hindi maagaw ng kaaway at yung mga bunga ni manatili hanggang pagbalik ng ating Panginoon. Kaya pagbalik ng Diyos, wala kang bunga, ang bunga manatili sa puso, wala kang nine fruits of the Spirit, hindi ka madala sa rapture, kapatid ko. Bakit? Walang banal na espiritu na nanahan sa puso mo. Wala kang silyo. You are not sealed by the spirit of promise. Delikado po yun. Bantayan natin, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa gabing ito, ishare ko sa inyo. Maraming mga pinili ng Diyos, mga karakter in the Bible, but only si Joseph. Si Joseph the Dreamer, siyang pinakapinili ng Diyos na napaganda ng kanyang pagkatawag sa Diyos. Kilala niyo si Joseph? Amen? Si Jacob, 12 ang anak, ika-12 si Joseph. Siyang may bunso pang isa, ay ka-11. Mayroon pang Benjamin, pinakabata. Pero si Joseph, ang pinakapinili ng Diyos. Amen? Amen? Kung istorya ang istorya ng Joseph, abutin tayo ng alas 9 dito. Buksan ang Biblia mo in the book of Genesis chapter 37, il-note down nyo. Genesis chapter 37, ang storya yan from chapter 37 going to chapter 50, napaka-haba nga istorya ni Joseph. Pero very exciting. Amen? Amen. Si Joseph, mahal ng kanyang anak na si Israel si Jacob, kaya nagsilos ang kanyang mga kapatid.